Yes, good morning Pilipinas and good morning world sa ating mga bayang OFW at mga kabayan natin na nandyan sa Pilipinas. Mapagpalang araw sa ating lahat. Sana kailan tayo dyan, magandang ating gising at saka kondisyon po ang ating umaga. Mga kabayan ko, lagi pa itong i-remind sa inyo araw-araw na sana every morning magpaitos ng Panginoon. Magpasalamat tayo na ngayong araw ay gumising ka pa, huminga ka pa at saka napanood mo ang vlog ni Sir Ivan. Okay? Maganda sa mga kabayan para magiging blessed tayo the whole day. Sa mga nakakape dyan, sa mga nag-breakfast, sa mga nandyan pa sa kanilang mga trabaho at kagawad pa lang po galing sa mga trabaho, welcome dito sa panibagong episode, panibagong balitaan dito sa channel sa Jelrebe TV. Kung sa mga kabayan, pag-usapan natin yung mga karanasan dyan sa Pilipinas, mga nangyayari po sa loob-labas ng politika at pag-usapan rin natin ang mundo po ng showbiz. Workers mga kabayan, kasama niyo pa rin si Sir Ivan, ang ginawang radyo ng ating mga kabayan, pero hanggang ngayon ay bulol pa rin. Sa mga kabayan, isa po sa ating pag-uusapan ngayong araw, yung nangyaring hearing doon po sa Media Information Literacy ng PCO doon sa House of Representatives mga kabayan. Kasi nga maraming naganap doon, lalong-lalo na ito po si Sir Olo Manuel, abay nagpabida doon mga kabayan kasi nga tinanong niya itong taga PCO kung ano ba talaga ang magagawa nila dito po sa mga fake news na naglabasan at saka yung fake news na makabayan ang nakabenepisyo dito ay si PBM. So naglagay siya dito or napakita siya dito ng mga example yung mga thumbnail po ng mga Marcos vlogger na sabi niya fake news na makabayan, ano ba daw ang magawa doon ni Garapel ng PCO. Pero unfortunately makabayan, hindi po yun lahat na sagot po ni Garapel. Pero dito ang maganda ay sinalo ho yun ni Yusek, yung mahilig po mag-English makabayan, yung Yusek po ng PCO, si Yusek Radio nga pala, si Yusek Radio, yung babae makabayan, ay mahilig talaga mag-English eh. At least nasagot niya dito, pero hindi po lahat makabayan. At sumagot rin po dito si Majority Leader Janet Garin makabayan tungkol nga doon sa mga ipinakita po ng mga fake news ni si Raulo Manuel. Alam niyo makabayan, yung mga fake news na yun, kasi yung mga thumbnail po ng mga Marcos vlogger, totoo talaga, hindi po makatotohanan ng makabayan. At saka marami po, meron po mga vlogger na yan at alam naman natin at kilala natin sila na yung kanilang mga thumbnail ay puro mo, halos lahat po ng mga fake news makabayan. Hindi po totoo. I think kilala nyo po yun. So yun po ang ginamit na example ni Sir Raulo Manuel doon sa hearing makabayan. Alam nyo, may napansin po ako doon. So while po nagtanong-tanong itong si Sir Raulo Manuel makabayan, abay meron pong portion doon na nakatawa. Kung ano yun, ipapakita ko mamaya. And plus pag-usapan rin po natin makabayan, ito pong nangyari or update doon sa kalbo sa isang ex-police o retired police na si Gonzales makabayan. Kasi alam nyo, napag-alaman natin na ito palang si Gonzales makabayan ay nagtatrabaho po doon sa Associate Justice na si Rosario sa Supreme Court makabayan. Yes, totoo yan. At saka siya na po sinibak dito makabayan kasi nga itong si Rosario makabayan, si Justice Rosario ay hindi niya tinotolerate pong mga ganyang mga gawain makabayan. At least nga marami pong humanga dito kay Justice Rosario kasi hindi niya tinolerate yung ginawa po ng gunggong na yon. At saka alam nyo kabayan, nagkaroon na rin kasi dito ng hearing doon po sa Senado. Sinabon po doon yung director ng QCPD na si Torres makabayan. Alam nyo, mautak talaga itong si Torres kasi nga sumibat kagad makabayan, nag-file ng resignation. Nag-file siya ng resignation kasi ayaw niya na masabon pa dito dyan po sa Senado makabayan. At meron na rin ditong update tayo. Meron tayong bago po na video makabayan tungkol pa rin doon sa nangyari sa insidente po sa viral na road rage kung saan nalaman natin dito na yung siklista makabayan hindi lang po kinasahan po ng baril ni Gonzales, kundi kinaladkad pala makabayan. Yes, meron pong bagong video makabayan. So ipapakita natin yan mamaya. And of course, pag-usapan rin po natin ito rin tungkol po sa ang tungkol po na banat ni Yusek Paul Gutierrez makabayan tungkol doon sa mga news outlet, sa mga news anchor o yung mga tigbalita makabayan na nagpapabayad po ng mga politiko.
kilala po natin sila kung sino yung mga kabayan at saka yung mga mga news outlet na mahilig po ito magpalabas po ng mga fake news. At saka siyempre kilala naman natin, like for example yung si Chanko mga kabayan, lalong-lalo na ito po si Ted Filon, yung mahilig sila, nagiging bias sila mga kabayan kasi nga ayaw nila po dito sa mga Marcos kasi sila po yung anti-Marcos. Sila dito ang pinaparinggan, Newsec, Paul Gutierrez. At saka pakita natin yan mamaya. And of course, marami pang iba. Alam niyo na po si Sir Ivan. Palagi itong murang-dalang babo ng mga pasabog every time na maglalabas tayo ng mga bagong balita dito sa ating channel. At before tayo magsama kabayan, siyempre, kukumustahin ko muna kayo at saka shoutout natin ang ating mga pinalangga po ng mga legends, ang ating mga senior citizen. Hello po, kumusta? Kumusta? I am hoping po na nasa maayos kayo na kalagayan. Kukumustahin rin natin mga kabayan ang mga pinalangga natin ng mga Marcos loyalist. At syempre, nandiyan din po ang mga kabayan nating mga DDS all over the world. Howard to the mga kabayan, lalong-lalo na maraming salamat po sa Uniteam supporters. And of course, thank you so much sa ating mga returning viewers, mga solid supporters dito Sir Ivan, mga suki dito sa ating channel, thank you so much. At lalong-lalo na, thank you po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At sana lahat na po mga kabayan, kayo na pong lahat ang hindi po mag-skip ng ating advertisements. Kasi dyan po nabubuhay ang ating channel mga kabayan. So don't forget, please don't skip our ads. Thank you so much. At syempre, i-welcome po natin ating mga new subscribers, mga bagong pasok dito sa ating channel. Welcome to the family and thank you po for appreciating our channel. Okay mga kabayan, so bago tayo pumunta doon sa mga viral na mga balita at saka mga intrigue talaga ng mga issue mga kabayan, very intrigue po, dito muna tayo sa good news. Kasi alam nyo ba, aside pa ho doon sa dalawang warehouse po na sinugod ng taga Bureau of Customs mga kabayan na pinangunahan po ni Speaker Martin Romualdez, yun doon po sa Bulacan. Meron pang additional po na 4 na warehouse mga kabayan dyan po sa Balagtas, sinugod na rin ng taga Bureau of Customs at saka nandun pa rin po si Speaker Martin Romualdez, and that is a good news. So for more details, let's watch this. Isang araw matapos iutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na paigtingin ang pagbabantay sa supply ng bigas, libo-libong sako ng hinihinalang smuggled rice na nagkakalaga ng mahigit 400 milyong piso ang nadiskubre sa ginawang pag-inspeksyon ng Bureau of Customs sa ilang warehouse sa Bulacan. May ulat si Mela Las Moras. Pansamantalang isinara ng Bureau of Customs ang 4 na warehouse ng bigas sa Balagtas, Bulacan. Sa panibagong yugto kasi ng pag-iinspeksyon ng ahensya sa pangunguna ni Commissioner Bienvenido Rubio, katuwang ang liderato ng Kamara na pinangungunahan naman ni House Speaker Martin Romualdez, tumambat sa kanila ang libo-libong sako ng bigas na nakatago lang sa mga bodega at hinihinalang smuggled. Tinatayang aabot sa 431 million pesos ang halaga ng mga nadiskubreng supply ng bigas. Bukod dito, may mga sako rin ng palay na natagpuan doon. All of these are suspected po na imported kasi based po doon sa ating information na tanggap, mga imported nga po to na hinahaluan po, nililipat po sa sako na may local na markings. Dahil nga po, mas malaki po ang kita nila ng konti doon sa nililipat po nila sa local na sako. Binigyan ng mga otoridad ng 15 araw ang mga may-ari ng mga bigas upang magpaliwanag at magpresenta ng mga kaukulang dokumento dahil kung hindi, at atin po itong kukumpiskahin. At pag ito yung forfeit na in favor of the government, ang instructions po na ating buting commissioner ay i-donate po ito sa DSWD or i-donate po ito sa Department of Agriculture for the distribution po. Pag ito binaba at na-distribute sa mga kadiwa stores, sigurado kong malaking tulong po sa ating mga mamamayan. git naman ng mga apektadong rice mill, wala po kaming hoarding. Lahat po daily nire-release po namin. Kasi yung palay talaga, pagka kailangan, gigilingin. Pero pag hindi naman, lalo pag walang bayar, di ito hindi gilingin. Kasi kukutuhin lang din yun. Pero hindi daw po, iniipit daw po yun? Ay, hindi po. Hindi po. Sarili ng palay yun. Hindi po.
Nito lang Martes, una nang inatasan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang BOC na paigtingin pa ang pagsagawa ng mga raid sa mga bodega ng bigas sa bansa upang masawatan na ang rice hoarding at rice smuggling na hinihinalang kabilang sa mga dahilan ng pagsipa ng presyo ng bigas. Ayon kay Speaker Romualdez, katuwang ng presidente ang Kamara sa pagkamitang mas abot kayang presyo ng bigas sa Pilipinas, kaya't babala niya. Binabantay natin, inspection natin, isa-isa natin yan. Kung sino nag-import at sino nag-hoard at sino nag-profiteer. Kasi economic sabotage yan, ha? Alam mo, hindi bailable yan, non-bailable yan. Kaya mag-ingat na kayo, nagbabantay kami. Bahagi na ng buhay ng mga Pilipino ang pagkain ng kanin, kaya naman pagtitiyak ng mga otoridad, patuloy nilang tututukan ang maayos na kalakalan ng supply ng bigas. Yan, sa mga nagtatanong po ng mga kababayan natin kung ano ba ang ginagawa ngayon ng Marcos administration ng gobyerno natin para masugpo yung mga hoarders at saka yung mga smugglers para mapababa po yung mga presyo ng bigas dyan. Tingnan nyo, napakaseryoso na ngayon ng gobyerno natin na sugpuin po at saka ipakulong itong mga hoarders mga kababayan at saka itong mga smugglers. Dahil nga sila po ang dahilan dito, yung mga main po talaga na issue ay sila po yung dahilan kung bakit nagtaasan po yung presyo ng bigas mga kababayan. Yung po mga hoarders at saka yung mga smugglers. Pero mas matutuwa talaga Sir Ivan kung meron na po ditong mapakulong po na hoarders at saka yung mga smugglers mga kababayan. Sana meron ditong masampulan na. Kasi nga itong mga kababayan natin mga kababayan, hindi ho natin sila masisisi po na, di ba, lagi lang sinasabi dito at marami po akong nababasa sa ating previous na vlog. Sabi nila, di ba, sabi nila puro lang hearing at saka puro lang mga dito, yung mga sinugo daw, yung warehouse, pero wala namang napakulong mga kababayan ng mga hoarders at saka smugglers. Sana po panawagan ko dito sa gobyerno natin, dapat meron ho ditong masampulan. Kung kakasuhan man at saka makulong dito, dapat yung mabigat talaga na parusa mga kababayan. Dapat yung mabigat para hindi na pamarisan. Like for example, ako number 1 ho ako na agree dito sa death penalty. Yes, dapat death penalty talaga yung mga kababayan. Kasi nga, sila dito ang dahilan kung bakit dito nagka-litsi-litsi po yung presyo natin dyan sa mga bilihin dyan sa Pilipinas. Isa po sila sa dahilan mga kababayan. Ngayon, doon po sa mga vlog po nito mga gunggong neto, itong isa, hindi ko lang pangalan ng lahat mga kababayan, pero kilala naman po kung sino sila. Yung lagi pong nabibigay dito ng mga fake news, nagbabalita ng mga fake news, yun pong mga alipores ni Hitad, si Gagong Lipunan, si Maui, si Prince Maui, at saka ito pong si General mga kababayan. Alam nyo, marami pong nagsusumbong sa atin tungkol dito kay General Macanas. Ano mga kababayan, noon napaka-okay pa sana itong mas okay pa ito si General Macanas noon, dito, kontra dito kay Hitad mga kababayan. Diba? Mas praise nga siya dito sa gobyerno natin, sinusuportan niya yung gobyerno natin, pero simula na po na binigyan sa dito ng ayuda ni Hitad mga kababayan, abay sumakay na kaagad dito kay Hitad. Bakit? Kasi nakikita niya po, yung mga vlog po ni Hitad, abay malakasan talaga mga kababayan, malakas po makahatag ng mga views dito kasi ang kanyang vlog po, alam naman natin si Hitad, puro lang paninira. Once kasi yung mga vlog natin or content natin puro paninira mga kababayan, talagang dudumugin ho yan ng mga viewers. Yes, totoo yan. Kung napapansin niyo po, yung mga anti-Marcos ngayon, yung mga bumaliktad na, di ba malakas po ang kalang views mga kababayan? Kasi nga yung mga kababayan natin, alam nyo, hindi lahat. Hindi naman po tanga yan. Medyo lang, mga kababayan, medyo nadala na po sila sa iba po na mga black propaganda, na mga dilawan, nadala ko sila doon. Kasi pag-aakala nila, si Felisa po ay merong ginawa itong hindi maganda sa gobyerno natin. Kasi nga, sabi nila, ng mga gunggong na yan, ng mga vlogger na yan, abay, kontrolado daw ni Felisa itong si PB mga kababayan. At saka alam nyo, sunod-sunod po ang mga banat nila dito o tira dito kay Felisa. Araw-araw mga kababayan, alam nyo ba, I think mga 3 beses yata mag-vlog yan si Hitad mga kababayan. 3 beses. At saka itong si General Macanas, 2 to 3 days po. Kasi nga, siyempre, malakas sila ngayon kasi nandun po yung mga dilawan at pati rin po yung mga nauto nila na mga Marcos loyalist daw noon, marami silang views mga kababayan. Ngayon, may challenge po ako. Dito sa apat na to, itong si General Macanas, si Hitad, si Gagong Lipunan, at saka si Maui, di ba yung Bureau of Customs mga kababayan, magbibigay sila dito ng pabuya kung sino dito ang makapagbigay ng mga information tungkol dito kung sino ba yung mga smugglers o saan ba dito yung mga warehouse na allegedly na mayroong smuggled rice mga kababayan. Di ba araw-araw lang sinasabi, lalong-lalo na itong si Hitad mga kababayan, meron daw siyang
listahan ng mga smuggler. Well, ito na po ang chance nila. Kung totoo po ang sinasabi ni Hitan Makabayan na meron siyang listahan po ng mga smuggler, pwede niya ibigay yon doon po sa Bureau of Customs. Magkapira pa sa Makabayan kasi nga milyon-milyon po ang ibibigay dito ng taga Bucor kasi nga 20% Makabayan. Like for example, dyan po sa nasa kote nila sa Bulacan, yung latest po sa Balagtas, 'di ba? Umaabot po ng 150 million pesos pataas Makabayan lahat yung value na yon ng bigas na yon. So kung sila po ang nakapagbigay dito ng information, yung grupo po ni Hitad, 20% po sa kanilang Makabayan. So ilang milyon na po ang 20%? Diba? Tiba sila. Sige nga, challenge ko sa inyo, Hitad, Gagong Lipunan, si Maui, at saka si General Macanas, ito na po ang chance ninyo. Kung magagawa ninyo na magbigay po ng pangalan doon po sa ahensya natin, sa Bureau of Customs, at saka kay Speaker Martin Romualdez, well, talagang magiging handsalot kayo ni Sir Ivan. Or magpagawa pa ako dito ng rebulto Makabayan. Pagawa natin ng rebulto, si Hitad, si Macanas, si Maui, at si Gagong Lipunan. Kung sila po dito ay makapagbigay ng information kung na meron pong smuggled doon po na warehouse, kahit sang warehouse Makabayan, maganda na ho yun. Lagi lang ikinakabit dito si FL Lisa. Alam nyo, meron po ako dito advice dito sa mga viewers po nila ni Hitad at sa mga alipuris niya. Bakit niya kinukunik kaagad itong si FL Lisa doon po sa mga smugglers o sa mga hoarders? Alam nyo Kabayan, ang hindi kasi nila naisip, alam nyo mga viewers po ni Hitad, yung mga hoarders at saka yung mga smugglers, yan yung sindikato ng mga Kabayan. Like for example, ako po example lang to ha, kung si Sir Ivan ay isang sindikato, do you think maghaharag ako ng ibang grupo mga Kabayan o ibang tao na kailan ko lang nakilala yan? Di ba mga Kabayan, naintindihan nyo ba? Kasi di ba sa panahon po ng FPRRD, kung ito po si FL Lisa ay sangkot po sa mga hoarders mga Kabayan or smugglers, do you think hindi na to kinasuhan po ng FPRRD? Di ba? Kasi nga si FPRRD ayaw dun sa mga corrupt. So yung po mga smugglers at hoarders, talagang mga economic sabotage ng mga Kabayan. So probably kung nabalitaan po yun ni FPRRD, kinasuhan ho yan si FL Lisa. Di ba? Sana isipin ho natin yan. Ilagay po natin sa kote yan na yung mga sindikato, hindi ho yan basta-basta na magkukuha na magtatanggap po ng mga tao na kailan lang nila nakilala mga Kabayan. Hindi po. Matagal na ho silang nakasama dito kasi yung mga sindikato, korpo ho yan mga Kabayan. So meaning yung korpo, baka nakasama na sila 20 years na, 30 years na. Diyan po sila nagbigay dito ng trust sa isa't isa kasi kilala nila yung isa't isa mga Kabayan. Ganun po ang hinding tanga. Ganun po yung mga hindi tanga na mga sindikato mga Kabayan. Hindi yan basta-basta. Kailan nyo lang po binansagan si FL Lisa na Lisa Smugs or mayroong connection dito sa mga sindikato mga Kabayan? Di ba last year lang po? Doon po sa issue na itong si Hitad at saka itong si Atty. Glenn Chong hindi nabigyan po ng posisyon dyan sa dyan po sa gobyerno natin mga Kabayan. Kahit ilang beses pa nila na i-deny ho yan na si Hitad daw at saka si Atty. Glenn ay hindi daw nanghangad po ng posisyon dyan sa gobyerno natin. Naalala nyo ba ang sinabi ni Joe Smith mga Kabayan? Diba mismo po si Joe Smith ang nagbigay dito or nagbisto dito na naghangad talaga itong si Hitad at saka si Atty. Glenn Chong na posisyon dyan sa gobyerno natin. Si Joe Smith po yung kaibigan ni Hitad noon pero nakalubuan sila mga Kabayan kaya itong si Hitad abay nilaglag po ni Joe Smith. Diba naalala ho natin yon at ipinakita natin dito ang mismong statement ni Joe Smith mga Kabayan kasi binulgar niya yung kalakalan po dito ni Hitad at saka ni Atty. Glenn Chong. Hindi nila ma-deny ho yan kasi nga documented na yan at saka na vlog na ho yan mga Kabayan at meron pong screenshots galing po kay Joe Smith. Diba? So challenge ko again dito kay Hitad, kay Macanas, kay Maui at kay Gagong Lipunan, magbigay ho kayo ng listahan doon po sa Bucor, sa Bureau of Bucor nga pala, doon po sa Bureau of Custom at saka doon po kay Speaker Romualdez para makatulong naman kayo sa bayan natin. So dyan naman tayo sa ibang balita tungkol dito po sa nangyari sa budget hearing doon sa House of the Representatives. Doon po tungkol ito sa bigyan lang ng budget po yung MIL ng PCO or Media Information Literacy Program ng taga PCO na 19 million pesos mga Kabayan. Marami kasi doon ang nangyayari. At para maintindihan natin, let's watch this. Ang questions ko po ay magdedwell dun sa anti-fake news drive. Magkano po ang allotted na budget or yung pinopropose pala for 2024 para dun sa anti-fake news drive?
ng PCO. Tama po, 19 million. Tama po ba? Yung budget, 19 million. Madam Chair, I'd like to ask, is the PCO aware na meron ding mga kumakalat na fake news or false content that benefits the President? The PCO acknowledges all kinds of misinformation and disinformation, regardless of who this attacks and who this victimizes. We launched the campaign primarily because both houses of Congress felt that the problem was so big that it really needed a whole of government approach. But of course, we recognize that we cannot succeed without partnering with our friends in the private sector, the platforms where misinformation and disinformation in fact circulate. And so this is not only a whole of government approach, but partnering with the private, we are also doing a whole of society and whole of nation approach to tackle the problem. Pong. Yeah. Thank you, Madam Chair. Specific po ako dun sa fake news or false content na nagbe-benefit sa President. Lalo na't syempre dapat tayo sa pamahalaan, tayo nagsiset ng standard when it comes to determining, di ba, kung alin yung totoo, alin yung hindi. Tapos yung mga hindi totoo, dapat hindi naman na kumakalat. So in particular, dun sa mga fake news or false content na nagbe-benefit sa President, meron din ba tayong proactive steps para ma-fact check yun, malinaw yun? Kasi that can also affect how people perceive, 'di ba, yung ating administration. Pwedeng magkaroon sila ng impression na okay yung ginagawa kahit na may mga dapat na ayusin. Pwede din naman merong mga ginagawa na hindi maayos pero perceived as okay lang, parang ganon. So ano po yung proactive steps natin on that? Sir, within the platforms, there already exists a policing mechanism. So within all of the platforms on social media, as well as on Google and on YouTube, each of these already have their own mechanisms to battle misinformation, disinformation, and fake news content. The reason that we launched the media information literacy is to complement the apprehension side with a prevention side. So to be clear, the MIL is really to empower the citizens to be the ones themselves to determine, is this information that I'm reading valid? Does it have the markers of legitimate information, or is it fake news? Is it misinformation? We at the PCO do not feel that it is our part, nor is it correct to, for example, publish lists saying these are fake news, dito lang po kayo makinig, ito legitimate, dito po kayo makinig, wag po kayo makinig dito. Hindi po namin layunin yon. And in fact, that is bordering on censorship, which again is not our aim or even our role. What we would like to do is to empower the citizens to themselves be the ones to make that decision once they encounter the information. So already there exists in the law punishment for those who are proven to publish misinformation and disinformation. So we do not feel that there is an apprehension aspect necessary in MIL. Rather, we will complement that with a prevention so that even if, or alongside, while there may be people that do continue to spread misinformation and disinformation, the citizens themselves can prevent the circulation of that by deciding themselves that, okay, this is not valid, so I will not share. May I just add, Madam Chair, the PCO is also spearheading a movement that expands the coverage of the freedom of information. So that would also address the need for truthful information. Okay. Madam Chair, I listened to the long response pero hindi po head-on na nasasagot yung question ko. For example, Madam Chair, ito nakita ko po online, PBBM walang natanggap na kahit magkanong sweldo o allowance. Tingin po ba ng PCO, totoo ba na walang natatanggap na sweldo o allowance yung Pangulo sa kanyang mga ginagawa? Simple na lang po, do you think that is true or that is false? Madam Chair, that's one of the things, or that's one of the reasons why we've launched the MIL, para makita ng ating mga kababayan kung ano po talaga ang totoo o hindi. Of course, yung mga information na ganyan, madami po. I mean, kami rin, we've also been victims of fake news ourselves. That's why we're working hard really
really spearhead this and educate the people how to discern these kinds of information. Yeah, Madam Chair, ang sagot po kasi ay parang nasa burden ng mga tao, ganyan. But again, sa bansa po natin na hinahabol pa natin yung pagpapataas ng quality ng education, yung pag-determine ng mga tao alin yung totoo o hindi, meron po mas malaking burden sa atin, sa mga nasa pamahalaan, at lalo po yung PCO, it should set the standard. So, kahit nga po yung simpleng tanong ko po kung kino-confirm ko kung may natatanggap na sweldo o wala yung Pangulo, hindi po masagot. Also, Madam Chair, ito din po, nakita ko rin online, binawi na daw natin yung SABA. President Marcos, ginimbal ang Malaysia, babawiin ang SABA. No? So, nabawi na po ba natin yung SABA? Is that true or false? Secretary, SABA. Madam Chair, yung mga information po na ganyan, syempre, madami po talagang kumakalat. I mean, meron talagang outrightly false, meron naman talagang kaya nga po meron tayong media information literacy campaign para po natin Madam Chair, for us to speed up na lang kasi actually ang simple lang naman po nung tanong kung totoo yun o hindi. I mean, tayo po sa government, we should be aware, di ba, lalo sa communications, kung ano na ba yung mga talks din ng ating Pangulo outside. Ito din, Madam Chair, nung na pirmahan na po yung Maharlika Investment Fund, meron din po lumabas online. Ito po sample. Ito pala. Utang ng Pilipinas, burado na, pirmado na, para to sa Pilipinas. Pinapalabas po na yung Maharlika Investment Fund ay solusyon sa lahat ng utang ng bansa. So is that true or false? Kong, respectfully po, if we were to tackle every piece of information to, try to validate, it would be an endless task considering how easy it is to create new information, which is why we are leaving that to the platforms where the information circulates. As mentioned earlier, they each already have their own way of policing this information as well as reporting anything that is false. At the PCO, Madam Chair, allow me to interrupt kasi nga po, again, Presidential Communications Office. So, aside po sa pag-represent natin sa mamamayan, ano yung nagagawa ng ating administrasyon at ng Pangulo, kung ano din po yung mga hindi talaga nagagawa at nagiging deceiving na, dapat din po tumutulong tayo at nasa forefront nga tayo para i-correct yun. Actually po, ang questions ko po are very simple, no? Ito nga po ay test na rin ng fact-checking galing mismo sa PCO. Ito na lang po panghuli, Madam Chair. $978 billion na Marcos account sa wakas nakuha na raw ni PBBM. Is that true or false? Sir, as mentioned earlier, we will not be engaging in being a fact-checking body that already exists. Plano po ng PCO na mag-lead po ng isang anti-fake news drive. So yung point ko po, Madam Chair, ay wondering kung yes, Madam Chair. I'm wondering paano gagamitin yung 19 million pesos kung in the first place, kahit po sa officials, hindi po ganun tayo kataas na yung standard natin when it comes to fact-checking. While, we will allot funds for that. Ako, Madam Chair, I doubt kung magiging promising ba yung fact-checking campaign. I'm not sure kung magiging sulit po yung 19 million pesos for that, kung ganito po yung ating standards. Kaya po, I'm actually considering, Madam Chair, na baka nga dapat i-realign na lang po yung 19 million pesos from PCO, ilipat na lang po doon sa critical and media and information literacy programs natin, direkta na lang po sa education sector kaysa po nasa PCO pa. Yun na lang, Madam Chair. Salamat. Ang fake news kasi minsan dati, persona lang ang inaatake. Sinisira yung mga tao. It becomes like an opportunity for other people, for their ambitions to step on others. But now, it has evolved into something. Will you agree with me, Secretary, when I say that some, if not most of the perpetrators of fake news, especially if it's addressed to the government, are actually government destabilizers, cloaked with the pretense of nationality. So you agree with me, Madam Chair? That could be possible. Ibig sabihin, minsan yung iba, kunyari, para sa Pilipinas. Pero yung totoo naman, ang pinupuntirya sana lumubog ang Pilipinas kasi medsan yan yung kanilang happiness.
So it's part of the behavior of some people. So can we categorically say that fake news can actually be a way of some government destabilizers to have some significance in the day-to-day activities of the Filipino people? I agree, Madam Chair. So, kanina nga, of course, with due courtesy to my good colleague here, nailabas ka sa kanina, and I was listening to Yusek E, nung sinabi nga niya, ito yung mga fake news na binasa niya. But will you agree with me in saying that sayang naman kasing oras nating pag-abalahan yung mga peking balita kung alam naman talaga nating peke. Let's say example, it comes out in the news tomorrow, Congresswoman Janet Garin is the only virgin in Congress. And I believe even my good friend, Congressman Edsel Lagman, will not waste time on it. Kasi alam na alam mong peke, ba't pa natin pag-aaksayahan ng panahon? So if I go back, with due courtesy to Congressman Manuel, I strongly object, Madam Chair, with the proposal to abolish the 19 million provision for the Media Information Literacy Program. Because this is even very small. So when we take out that budget, it simply means we are allowing fake news to propagate not only in the current generation, but more so in the upcoming generations. And this can not only ruin lives, it can ruin our country, and it can even ruin the future of our children. Will Yusek Emerald agree to me in saying na meron talaga mga peking balita na hindi dapat pansinin, because kung papansinin natin yan, it simply means parang sinasayang natin yung pera ng gobyerno pag pansinin natin yung mga talagang peking balita. Am I sensing that correctly from you earlier? Thank you, Madam Chair. Yes, that is among the sentiments as well. Madam Chair, year in, year out po nagtatanong lagi ako sa PCO eh. Palagi po yun. But this time, magtatanong sana ako. But since napansin ko po na hindi nyo policy ngayon ng PCO particular, ang red tagging, hindi na po ako magtatanong. Keep it up, Sec. It's a good thing, no? No to red tagging. Maraming salamat po, Madam Chair. Pansin yung mga kabayan. Yung sinabi ni Brosas, nagpapasalamat ito kay Karin kasi sabi niya, ang policy ngayon ng taga-PCO ay wala tanggalin daw or wala ng red tagging mga kabayan. Diba? Sounds familiar. Alam naman natin si Brosas kung saan siya connected mga kabayan, diba? Sa mga PNA. At saka si Garafil mga kabayan, yung PCO, diba? Alleged siya na may konektado po sa PNA. Naalala ba natin? But anyways, trip yun ni Brosas, nakakatawa talaga eh. Alam mo kabayan, natawa kasi ako kanila, yung nagsalita na po itong si Janet Garin Makabayan, yung deputy speaker. Kasi di ba meron sa ibinigay po dito na example, like sa example daw sa fake news, ang sabi niya, si Janet Garin daw the only virgin in the house. Di ba fake news daw yun? Inatawa ko doon, virgin ba si Garin? Totoo ba na virgin si Garin? Nakatawa yung example niya mga kabayan. Okay, so babalikan natin. Di ba tungkol doon sa mga ipinakita po ng mga fake news ni si Raulo Manuel mga kabayan, ang pinakita niya ng mga example ito, yung mga thumbnail po ng mga kababayan natin o mga kasama nating mga Marcos vlogger, di ba? Kilala ho natin. Alam na alam ko po kung sino po nag-upload doon. Ayaw lang ibanggitin, pero alam na alam natin niya mga kababayan kasi nga sa totoo lang, totoo po yung sinabi ni Janet Garin na even though yung iba na mga, like for example, supporter po ni BBM. So yung mga iba na mga Marcos vlogger nagbibigay dito ng mga fake news na parang sa tingin nila na magiging benepisyo ito or magiging advantage to ni PBM mga kababayan, no, kabaliktaran ho yan. Magiging mas mapasama pa dito si PBM or yung Marcos administration. Bakit? Kasi kinukonsente nila yung mga fake news mga kababayan at saka yung balita na yun, even though na magiging advantage sa mata ng iba, magiging advantage to na kay BBM, pero kabaliktaran ho yan sa ibang tao mga kababayan. So may plano pong iba na mga hindi natin alam, nagpapanggap sila na Marcos vlogger sila, pero destabilizer pala sa mga kababayan. Sila po yung mga posisyon dito or meron silang plano na pabagsakin po or silaan dito si PBM. Naintindihan ba natin Sir Ivan, di ba? Yung ibang mga vlogger dyan, yung kanilang mga thumbnail, abay, grabe talaga, hindi naman totoo at alam natin yan. Pero ang iba kasi mga kababayan,
Sa totoo lang, nakasira ho yan kay PBBM. Sa totoo lang, yes, honestly. Kaya nga, dapat as much as possible, iniiwasan ho natin yan. Pero yung mga, alam ko na meron pong ayaw sa atin dito, meron pong anti-Ivan, sasabihin na naman dito, Ivan, ikaw nga, grabe yung thumbnail mo, tsaka grabe yung clickbait mo. At least yung mga title kung mga kabayan, makikita ho yan sa ibang topic. Diba? Napansin ba natin yan? At kilala po nila si Sir Ivan. Yung ating thumbnail po na binanggit ko doon, yung mga captions po doon, meaning kombinasyon ho yun lahat sa mga topics natin makabayan. Hindi lang po yan isa. Kilala po ako ng mga viewers ko. Kasi noon, alam nyo, sabi nila na clickbaiter daw si Sir Ivan. Pero until now na lagi silang nanood kay Sir Ivan, naintindihan na kaagad yung aking mga thumbnail makabayan. Diba? Kombinasyon ho yan lahat. Unlike doon sa ibang mga vlogger, ang mga Marcos vlogger daw, ay napaka-fake news naman talaga at yun po ay nakasira kay PBBM. So sana wag po nating tangkilikin po ng mga vlogger na ganyan kasi hindi maganda talaga mga kabayan. Pero gusto mong banatan itong gunggong nito, si Sir Ulo Manuel, bakit puro lahat ng mga thumbnail ng Marcos vlogger ang ipinakita niya mga kabayan? Bakit hindi niya inilabas dito yung example po ng mga fake news, yung mga captions po ng mga pinklawan, like for example po sa mga pinkla mga kabayan, Leni Robredo, the true president. Leni Robredo, the real president. Diba? Si Leni Robredo, dinaya lang daw sa 2022 elections. Diba mga fake news mga kabayan? Pero bakit hindi po yun ipinakita po sa hearing? Pinakita po ni Sir Ulo Manuel kasi nga kalyado niya makabayan. Ang tinira niya dito yung mga thumbnail po ng mga Marcos supporter o ng mga Marcos vlogger kasi gusto niya siraan ang mga Marcos vlogger makabayan. Diba? Gunggong talaga eh. Pero honestly, hindi ko makamove on sa sinabi ni Janet Karen, virgin. Lahat ay virgin. Anyways, joke lang po yan. Anyways, bago tayo mag-jump po sa ating next topic mga kabayan, well, syempre, isa muna natin po ating mga silent viewer, at yung mga views po na hindi nag-skip ng ating advertisements. Isa po natin ang mga channel members. Sila si Cosmo Defender, Fee Escalante, Russell T. Ruel, Via Vivar, and hi to Mel Grace Holmes. Well, siya nga pala mga kabayan. Ito po ilagay ko lagi dito. Screenshots natin from our previous vlogs. Sila po yung mga top commenter mga kabayan. Diba, in-explain ko na po sa ating previous vlogs na yung mga marami pong binitawan na mga comment dyan sa comment sections. So ito po yung top 5 or yung mga top commenter, ilalagay ko lagi dito lahat po ng ating or every time na mag-vlog tayo makabayan. So lagi pong nakapaskal dyan kung sino yung mga top commenters. Okay? So anyways, i-shoutout po natin si Ma'am Maricruz Hernandez, Maite Baisa, Leonardo Steliero, hi to Belle Chu. Shoutout po natin si Rose Guevara, Brian Baltasar, hi to Maria Midasiplon, Ilma Banyaga. Nandyan po si Len Gonzalez, Nonoy Florin Hills, Emily Punsarante Maho, hi to Teresita Kainglet, Muhammad Ibrahim Ding Sanchez, Estrella Centino. Nandyan po si Teresita Tumaliwan, Noel Narcida, Barkadahan Forever FM, hi to Maria Cristina E. Fernandez, Edgardo Canonigo, Marian Shuko, Laila JSB, Army Lagaso, John Kuwan, Mere Umura, Vida Carduna, Arnold Soriano, and hi to Ma'am Elina Camara Lopez, Mark Munoz, and hi to Grace Makatumbas. Okay mga kabayan, so dito tayo sa sa balita tungkol dito sa sinabi ko kay Yusek Paul Gutierrez na pinaparinggan niya dito mga kabayan yung pong yung pong mahilig po magpalabas ng mga fake news na mga news outlet at bias na mga news outlet at nagpapabayad po ng politiko. Kilala natin sila mga kabayan. Ayaw naman pangalanan kasi obvious naman talaga. Labas po yung Rappler, yung GMA, sila si Mel, si Ted, alam niyo mga kabayan, yung mga ayaw po sa mga Marcos, anti-Marcos. So for more details, let's watch this. Yes, importante talaga yung pagiging responsable nating mamamayag. Unang-una, pinapakita rito yung ating professionalismo. No? Pangalawa rito, nakakatulong itong itaas ang ating kredibilidad at ang integridad ng ating profesyon. Kasi marami ng sitwasyon tayong nakita, lalo na kami sa Presidential Task Force on Media Security na nirerepaso namin yung mga kaso. Makikita mo doon na sa dakong huli ang problema, ang naging dahilan ay yung pagiging irresponsable, di ba? Tinatawag nating lalo na yung pagmalapit ng eleksyon, nagpapagamit sa mga politiko, di ba?
o pumapasok sa mga gawaing questionable o minsan nga direktang illegal, 'di ba? Gamit ang kanilang profesyon bilang mamamahayag, 'di ba? Pumapatong sa illegal gambling, pumapasok sa mga extortion, pangingikil, ganyan. So, unang-una hindi lang nasisira yung profession natin. Pangalawa, maraming nagagalit doon sa irresponsibleng reporter. Lalo na, yung nabanggit ko, eleksyon, nagpapagamit sa mga politiko, tira lang ng tira, di ba? Hindi na kinukuha yung side ng kabila. Bakit nagkaganon? Kasi nga, binayaran na siya eh. Naging propagandista na siya ng isang politiko, hindi na siya naging responsableng mamamahayag. So, yan ang resulta. Sir, sinasabi natin na kaya parang Yes. sa mamamahayag. Yes. Ano ba yung resulta Yes, yung ginawa nating inventaryo, nakita ko yan. Karamihan ng dahilan ay dahil sa pagiging irresponsable na reporter. Di ba? Unang-una nga dito, yun. Kapalit ng pera, malit na halaga, sinisira ang kanyang kredibilidad, ang kanyang integridad, nauuwi sa gulo. Sabi ko nga palagi, mabuti pa kung pinapadala sa iyo ay sabpina ng korte, di ba? Pero kung sinara mo na ang pintuan para matawag kang responsableng mamamahayag, ang ipapadala na sa iyo, hitman. O, ayun na. Masasabi po ba natin majority ang mga kaso napapatay ng mga mamamahayag ay dahil sa irresponsible journalism? Karamihan yan. Kasi alam mo, hindi ka naman basta babarilin o sasaktan ng nababanatan mo sa pamamahayag o sa radyo o sa pagbo-broadcast. Kung nakikita nilang parehas o professional yung ginagawa mong paggampan sa trabaho mo. Kaya sila nagagalit sa'yo ay dahil nakikita nilang napaka-irresponsable mo. Karamihan, majority yan. Oo. Di ba mga bias po ng mga journalist, mga anchor, at saka yung mga news outlet mga kabayan, Rappler, GMA, ABS-CBN, at saka yung Inquirer mga kabayan. Kasi nga napaka-bias na minsan. Saka sana kung ganun sila po na magbalita mga kabayan, well, mag-vlogger lang sila. Kasi nga, maset aside naman dito yung vlogger. Kasi kilala po natin yung mga vlogger mga kabayan. Like for example, meron kami yung sinuportahan talaga, at obvious naman talaga na sinuportahan namin yung mga Marcos at saka yung Duterte. Normal talaga po sa kay Sir Ivan na magiging bias kasi sinuportahan namin yung Marcos. Well, syempre, saan po ang aming loyalty? Doon po sa mga Marcos at sa mga Duterte makabayan. Well, iba naman po kasi kami doon po sa mga journalists kasi yung journalist dapat fair na makabayan. Pero nakikita natin sila si Milchanco, sila si Ted Filon, sila si Idlangaw makabayan. Well, napaka-bias talaga yan, di ba? Kaya nga, minsan pinagsasabihan sila na parang nabayaran siguro, hindi natin alam. Anyways, jump naman tayo sa ating next topic mga kabayan. But before that, isasama natin si Angelita Holsinger. Hi to Nelly Siliano, Shane Sibar from Laguna. Hi to Rafael Saxil from Jeddah, KSA. Hi to Ashin, biyahe ni AJTV from South Korea. Isasama po natin si Ma'am Evangeline Melbar from Clarin, Misamis Occidental. And hi to Punisher. Of course, dito na tayo mga kabayan sa update po ni Calvo, yung ex-retired police na kung saan ito po'y sinibak mga kabayan. Kasi nga napag-alaman ho natin na nagtatrabaho pala ito doon sa Supreme Court under po ni Associate Justice Rosario Makabayan. Pero babasahin ko muna dito yung media advisory. Supreme Court Manila. This is to notify the public that Mr. Wilfredo Gonzalez was a coterminous employee of the Office of Associate Justice Ricardo R. Rosario. His employment was immediately terminated on August 27, 2023 upon discovery of the incident. Justice Rosario does not condone any form of violence or abusive behavior. So talagang alam niyo makabayan, marami pong nakilala dyan kay Justice Rosario. Pati nga doon sa sila si Yes Yo, kilala nila
ganun talaga si Rosario Makabayan, hindi niya tinotolerate po yung mga hindi magandang gawain, lalong-lalo na sa mga employee niya. Kaya maganda po ang ginawang hakbang dito na sibakin itong si Calvo Makabayan kasi nga paso ang gonggong na yon. At meron po tayong bagong update dito kung saan may napalabas na po ng bagong video from the CCTV Makabayan na ito palang siklista ay hindi lang kinasahan po ng baril ni Calvo, kinaladkad rin Makabayan. For more details, let's watch this. Umarap na sa pagdinig ng kamera si Attorney Raymond Fortun para depensahan ang siklistang kinasahan ng baril ng isang retiradong pulis sa Quezon City. Nakausap na rin daw ni Fortun ang siklista. Ihahatid namin maya-maya ang detalye ng kanyang bersyon sa nangyaring panunutok ng baril. At bago yan, inilabas na rin ni Fortun ang isang bagong CCTV footage na nagpapakita sa mga naunang nangyari. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. Sa social media page ni Attorney Raymond Fortun, inilabas ang isa pang anggulo ng komprontasyon ng dating pulis na si Willie Gonzales at ng isang siklista na nauwi sa pagkasa ng baril. Sa CCTV footage na galing sa barangay Don Manuel, makikitang sumingit ang minamanehong sasakyan ni Gonzales sa bike lane para sana lumiko pakaliwa. Pero isang puting van ang palabas sa direksyon na yon, kaya lumihis muli ang sasakyan ng retiradong pulis. Dito na nakagitgitan ng sasakyan ni Gonzales ang siklista na sinubukan pang umiwas. Ayan. Sa puntong ito na tumutugma ang CCTV na ito sa naunang viral video kung saan bumaba ang retiradong pulis at nagkasa ng baril. Tutukan na niya ako ng baril sa may bato. Pagpasok niya doon, di ba, pag angat ito doon galing sa Blooming Creek, taliko yun sa school. Pumasok siya sa bike lane. Natural doon ako, tinapik ko yung niya para lumabas. Nagalit. Ang nangyari, hinabol niya ako doon. Makikita ring tinulak pa ni Gonzales ang siklista hanggang sa hinila na ni Gonzales ang bisikleta sa gilid at nagtuloy-tuloy ang komprontasyon. Nauna nang umapela si Gonzales sa publiko na huwag siyang husgahan batay lang sa unang nag-viral na video. Pero para kay Fortun, sapat na raw ang bagong video lalo't hindi naman daw ito nagsisinungaling. Hindi na rin daw kailangang magpa-press conference. Matatanda ang sumalang sa isang press con sa Quezon City Police District itong linggo ang nag-viral na retiradong pulis. Binatikos siya ng ilan dahilan para magbitiw si QCPD Chief Brigadier General Nicolas Torres sa kanyang pwesto. It's a verbal request that I did, that I personally talked to my Chief PNP and my Regional Director, and text message and telephone call to other superiors. As a commander, the buck stops at my door. Wala pang aksyon ng hepe ng NCRPO kaugnay ng resignation request ni Torre. Hindi pa raw kasi nito natatanggap ang sulat ng hepe. Pinasisiyasat na rin ng Quezon City Government sa People's Law Enforcement Board ang QCPD, partikular ang Galas Police Station. Hindi raw kasi kapani-paniwalang nakipag-areglo na lang basta ang siklista matapos siyang kasahan ng baril at sapakin. Parang nakakagulat naman na hindi ka naman tinutukan pero kinasahan ka ng baril, sinapak ka, tapos makikipag-aregla ko ng ganyan-ganyan lang. Handa rin daw ang Quezon City Government na bigyan ng proteksyon ng siklista at ang vlogger na nag-upload ng viral video, maging ang kanilang pamilya. But I hope they trust me as the Mayor of Quezon City na hindi ko sila pababayaan dahil it is to the best interest of all that justice is served. Nanindigan ng siklistang kinasahan ng baril ng dating pulis sa Quezon City na hindi siya nagpabayad para makipag-areglo. Hindi rin daw siya takot. Live mula sa Batasang Pambansa, balikan natin si Brian Basa. Brian. Muli, Cheryl, tila magkasulungat na nga yung lumalabas sa pahayag nitong siklistang kinasahan ng baril at nang nagtatanggol sa kanyang si Attorney Raymond Fortun. Sa isang pahayag, sinabi ng siklista na nagkapatawaran na sila ng nagkasa ng baril na si Wilfredo Gonzales. Wala rin daw perang sangkot nang magkaayos sila. Giit niya, hindi siya tinakot ng sino man at kung tinakot man daw siya, sariling desisyon niyang hindi na humarap at magsampa ng reklamo laban kay Gonzales. Pero ang pahayag na yan ng siklista, pinabulaanan mismo ni Fortun. Giit pa ng abogado, kaya niya maglabas ng patunay sa mga unang pahayag ng siklista. Narito ang pahayag ni Fortun. Mr. Cyclist, wag mo akong pagmumukhang sinungaling dito. Kasi sure ako hindi ako nagsisinungaling. Totoo naman talaga natakot ka aminin mo na lang. I can produce all the texts nung aming conversations na pinangangambahan niya yung sarili niya at yung pamilya niya.
Dagdag pa niya, nasa siklista na kung babalik na rin ito ang mga una nitong sinabi sa abogado. Pero gate ni Fortun, hanggat walang lalantad, walang makakasuhan. Bukod dyan, muling pinakita ni Fortun sa pagdinig sa kamera ang dalawang video ng insidente ng pagkasa ni Gonzales ng baril. Isiniwalat din ni Fortun na posibleng may nagbanta sa uploader ng video na ayaw ring lumantad ngayon. Hindi man daw nakausap ni Fortun ng direkta ang vlogger, may nakarating umano sa kanyang mga text message mula sa mga kakilala ng uploader. Ang sabi sa text, alam daw nito ang plaka ng sasakyan nito. Sa gitna rin ng pagdinig kanina, sinabi ni Quezon City Police Chief Brigadier General Nicolas Torre na plano nilang kasuhan ang ilan nilang tauhang nakisawsaw umano at pinilit magkaareglo ang dalawang kampo. Kasunod yan ang 5 bagong CCTV footage na kuha mismo sa loob ng QCPD Station 11. Itutuloy naman ang kasong alarm and scandal laban kay Gonzales. We have found sufficient evidence to file it against him because there's no need for a private complainant and the police can stand in as complainant. And also, we are very cognizant of the we also found later that the SILG has also expressed his opinion that alarms and scandal can indeed be filed. Napag-alaman na rin natin na sinibak na si Gonzales bilang empleyado ng Korte Suprema noong August 27. Contractual employee siya sa opisina ni Associate Justice Ricardo Rosario. Alam niyo ba mga kabayan na in-interview po ni Katonyeng si Will Gonzales, yung kalbo na pulis? Yung ito nga yan, pero alam, napakalayo talaga. Doon po sa interview po ni Katonyeng mga kabayan, abay nagbait-baitan yung gonggong na yon, napakalayo talaga doon sa ginawa niya sa cyclist na kung saan, di ba, napaka-arugante niya doon mga kabayan, saka parang abusado talaga. Pero doon po sa interview niya kay Katonyeng, abay nagbait-baitan siya, parang maamong tupa mga kabayan, kasi sabi niya, marami din siyang sakit, meron siyang high blood, sakit sa puso, may diabetes daw siya, at saka kagaling daw to siya, nag-recover, galing po sa nagpa-opera mga kabayan sa may likuran yata yung sinabi niya. Pero alam yun, parang sa tingin ko, parang nagsasinungaling mga kabayan. Hindi yung totoo yung sinabi niya. Nagsinungaling siya dun sa interview kay Katonyeng. Bakit? Makikita naman sa mukha niya eh. At makikita rin po doon sa kanyang mga actions kung saan, di ba, lately lang nagkaroon dito ng press conference nung kasama niya yung director ng police na si Tory mga kabayan. Di ba, mas arrogante pa rin siya doon. Napakalayo talaga. Doon po nang nakaharap niya si Katonyeng mga kabayan. Pero alam niyo, napansin ko lang doon sa interview niya kay Katonyeng, hindi masyadong, hindi marami po ang nanood mga kabayan. Napansin niyo ba sa baba, hindi ganun kadami po ang nanood? Kasi nga, marami po ditong galit po sa kalbo na yan. At saka sana po, ang in-interview po dito ni Katonyeng, yung siklista makabayan. Kahit man lang, hindi pakita po yung mukha ng siklista, at least may interview po dito ni Katonyeng makabayan. Yun po ang inabangan ng mamayang Pilipino. Hindi po yung kalbo na yan. Nagpa-press conference na yung makabayan eh. Tsaka, alam naman natin na, alam nyo, sinisisip niya dito yung mga vlogger. Irresponsible daw yung mga vlogger. Mas mabuti pa nga yung ginawa ng vlogger, at least malaman natin dito ang kanyang totoong pagkatama kabayan at ang kanyang totoo pong ugali, di ba? Sana po Katonyeng, yung mismong siklista po ang inyong interviewin kasi yan po ang hinihintay ng mamayang Pilipino, okay? So mga kabayan, yan po yung mga nakalap ng mga balitang ngayong araw. Kung nakaabot ka po sa portion na to, sana nakapag-like na ho tayo. Libre po ang mag-share, libre din ang mag-subscribe. Okay mga kabayan, shout out muna natin si Rodolfo Rabur, Hartsu Modis Oligo and Beatrice Oligo ng London. Nandyan rin po si Jelen Quezon. I-shoutout natin si Ryan from Virginia, USA. At nandyan po kasama natin si Carclia, Sensitive Beer, Redler, Trexie, Lily, Judy, Ridwan, Little One, Jay Cabal. Hi to Ma'am Lentek, Mami Chacha, Mami Lut, Tita S, Caitlin, Tatay Amik, and Tatay Jack Ferds of Jack Ferds family. So mga kabayan, again, maraming salamat po sa mga viewers na hindi nag-skip ng ating mga commercials. Thank you so much. At before natin tapusin po ating programa ngayong araw, sana sabayan nyo si Sir Ivan para sa ating live messaging prayer. Good morning, Lord.
It's another day, and I thank you for letting me experience another miracle of life. Despite the challenges, you never fail to bless us and taking care of us. As this day begins, may you cover me and my family with your blood and keep us safe for the rest of the day. In Jesus' name, I pray. Amen. So maraming salamat mga kaabayan, and I hope to see you again on my next video. BBM Sara, BBM Sara, pagkakaisa patungo sa ginhawa. BBM Sara, BBM Sara, para sa kinabukasan naming mga bata. BBM Sara, BBM Sara, walang imposible na kapag nagsama-sama. BBM Sara, BBM Sara.